katawan, pagrugbaban, babaiti anak mo nga Pilipinas. Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat. So, nakalimutan ko naman, muntik na akong nag-Ilocano. Ang tema natin ay mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Yung anong pang verse ang natin, pag-aaralan natin. Sa aklat ng 1, magmula sa talata 1 hanggang sa 5. Basahin po natin. Nang pasimula, naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa lamang ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at kung wala siya, walang anumang nilikha ang nilikha. Nasa kanyang buhay at ang buhay na ito ang siyang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito nagliliwanag sa kadiliman at kailanmay hindi madadaig ng kadiliman. So, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin natin yung Panginoon. Sabi niya dito sa una, nang pasimula naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kung babasahin natin dun sa Genesis 1, ano bang nakasulat doon? Sabi niya doon, basahin ko lang. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sabi niya doon, ang lupa noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig ay pumapaimbabaw sa lahat ng balot ng kadiliman at ang simula ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng tubig. Sabi ng Diyos, magkakaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Mga katuwid, mga kapatid, nung nilikha ng Panginoon, nagsalita na siya. So, dito sabi niya, nang pasimula pa lamang, nang pasimula, naroon na ang salita. Amen po ba? Amen. At nung dun sa nung nalikha niya na ng mundo, ang langit, saka lupa, sabi ng Panginoon, di ba, sabi niya, likhain natin ang tao na kawangis natin, sabi niya. Doon, sabi niya, pagkatapos nito, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamahala ng mga isda sa mga dagat at ang mga ibon sa impapawid, ang mga hayop na maamo at sa maiilap. Lahat ng nilalang na gumagapang sa lupa. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Ito ang nagpapatunay na ang Diyos ang nagsimula at ang Panginoon. Amen. Kaya nung sinabi niya ng Panginoon na likhain natin ang tao, ang ating kawangis, ibig sabihin nun, ang Panginoon Jesus ay nandun, nakasama na niya. Amen po ba? Amen. So, nilikha ng Panginoon.
bago niya nalikha ng Panginoon ang langit at lupa, ay nakaplano na ang ating Panginoon ay siya ang mamumuno sa atin. Na siya ang hari ng mga hari. Tapos, sa number 2, kasama at pasimula pa lang kasama niya ang Diyos. Sa 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at kung wala siya, wala ang anumang nilikha. Ang nilikha. So yun, kaya nga nilikha niya ang mga isda, mga hayop, ang mga ibon sa impapawid. Yun ang una niyang nilikha para ang tao ay pamumunuan niya. Siya ang pamumuno. At sino ang mamumuno? Yung kasama niya, yung kawangis. Nasabi niya, likhain natin ang tao na tulad ng ating kawangis. Sa makatuwid mga kapatid, sa darating na katapusan, hinanda niya ng Panginoon ang mundo para sa paghahari ng ating Panginoon. Kapag nung ano ba ang sinabi doon sa nung kapanahunan ni Moises? Di ba nung ilabas nila sa Egypto, yung ilabas niya yung mga Israelita sa Egypto, di ba 40 araw na naglakbay sila sa ilang, na hindi sila nagtanim, pero pinapakain sila ng Diyos. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Di ba nilikha niya lahat ng mga pangangailangan ng tao? Hindi natin kailangan, kapag naghari na ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga puso't buhay, hindi na natin kailangan na basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Siya ang bubuhay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. At ang ating spiritual na buhay, sa pamamagitan ng Kanyang salita, nabubuhay ang ating espiritu para ang ating kaluluwa ay maligtas, mamuhay tayo ng buong ating kaluluwa ay mabubuhay sa pamamagitan ng banal na espiritu, at tayo ay maliligtas. Kasama natin siya sa Kanyang kaharian. Yun po ba? Nasa Kanya ang buhay na ito ang siyang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Medyo mahina yung mata ko na. Minsan lang. Pasensya na po at medyo nag-tiknot po ako. Yung libro, Genesis? Natin ba sa? Ang tadadadak ka lang pa din eh. Kaya nga sabi niya dito, kaya nilikha ng Diyos ang tao, ayon sa Genesis 27, kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Ito ang nagpapatunay ang Diyos na nasa simula at ang Panginoong Jesucristo ay siya din mismo nagkatawang tao. Kaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod sa Kanyang kalooban, doon natin makakamit ang buhay na walang hanggan.
yung ilaw. Ito ang ilaw na nagliliwanag sa dilim na ating pamumuhay. Kung patuloy tayong namumuhay na ayon sa kanyang kalooban, kapag lubos na tayong nagtitiwala at nagpasakop tayo sa kanya, hindi na tayo madaling manaig. Ito, kapag lubos na tayong nagtitiwala at nagpasakop na tayo sa Kanya, hindi na tayo manadaig ng kadiliman sapagkat nasa katotohanan na tayo, kaya pagsikapan natin makapasok sa Kanyang kariyan. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, alalahanin natin na nung ilabas ng Panginoong Diyos ang mga Israelita sa Egypto, di ba? Dito nga, sabi ko kanina na 40 taon na sa pamamagitan ni Moises, hindi sila nagtanim. Pero pinapakain sila ng Panginoon. Amen po ba? Sila ng Diyos ang nagmana, ay pinakain sila ng yung mana at pugo. Hindi sila naarawan sa loob ng araw at sa kanilang paglalakbay ay nagliliwanag pagsapit ng gabi. Amen. Amen. Bagaman ang Diyos ay nagbigay ng tipan at kautusan sa ating mga ninuno upang gunitain ang pagliligtas sa kanila, lumihis sila sa kanilang daan papunta sa kaliwa at kanan. Kaya nga si Propeta Amos, anong sabi ni Propeta Amos dun sa Amos 1 verse 18 hanggang 19, na sabi niya dito, nakakaawa kayo, sabi niya, nakakaawa kayo mga naghihintay sa araw ng paghatol ng Panginoon. Huwag ninyong isipin sa araw na yon ng inyong kaligtasan, sapagkat yun ang araw ng kaparusahan, ang araw na paparusahan kayo. So mga tuwid, mga kapatid, kapag patuloy tayo nagkakasala, hindi natin makakamit ang kaligtasan, kundi kaparusahan ang ating sasapitin. Sa 19, para kayong taong nakakalang ligtas na siya dahil nakatakas na siya sa leon, pero nasa lubong naman niya ang uso, sabi niya. Kaya sinabi niya, mga manamahal mamayang Israel, na sa ilang ang iyong mga ninuno sa loob ng 40 taon, hindi sila naghandog. Naghandog ba sila? Hindi. Sabi niya, sabi ng Panginoon. Ipinagkaloob lang ng ating Panginoon yung kautusan noon para guntayin nila ang kanilang mga para magkaroon naman sila ng pagkakamali. Ayun, mayroon silang paninindigan na magbalik loob sa ating Panginoon. Pero anong ginawa ng mga Israelita noon? Matitigas ang ulo. Di po ba? Naging matigas ang ulo. Pero para salamat sa ating Panginoon kasi mayroon ang mga Israelita na sumunod sa kanyang kalooban. Pero masakit man na isipin na kukunti lang talaga ang mga sumunod sa kanyang kalooban, at
makikita natin ngayon kung ibabalitit natin ang ating mundo at ang bansa sa atin, kahit sa ating sarili. Di ba ba? Nung hindi pa natin ako man, nung hindi ko pa nakilala ang Panginoon Jesus sa aking buhay, masasabi ko, hindi ako ligtas. Pero nagpapasalamat ako sa pamamagitan ng ating pag-aaral, pagdidibusyon, nakilala ko siya ng lubusan. At isa pang nagpapatunay sa akin, maging patutuwa ko, kasi magmula noon, alam niyo mga kapatid, pinatman ng aking mga tuwing pupunta ako dito at lahat ng mga lakad natin, hinahadlangan ako ng pamilya ko, pero hindi ako nagpatinag. Yun ang sabi ng anong sabi niya doon? Sa pipe, hindi madadaig. Sa pipe. Ang ilaw ito ay nagliliwanag sa kadiliman at kailanman hindi madadaig ng kadiliman. Amen po ba? Kaya bilang patuto, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Siya ang aking tinataas sapagkat kaninang umaga lang mga kapatid, mismo ang misis ko na nagsabi sa akin. Kaya bakit nagtataka ako na ito ang naiano ko kay Pastora kagabi na ating pag-aaralan ngayon, kasi napakadakilang ating Panginoon talaga. Pinalaya niya ako sa ating bahay. Kasi sabi niya ng misis ko kanina, mayroon, nagugas ako kanina, Pastor, kasi maaga ko ginising. Sabi niya, uy, ako mong gising, sabi niya, tapos nagugas ako. Nagugas ka, sabi niya. Nagkape ka na? Oo, nagkape na ako. Aga mo nagkana, sabi niya, himala, sabi niya, hiyang-hiya na ako sa iyo, sabi ko. Pero, nung umalis siya, tapos princess, sabi niya dun sa bunso namin, gising ka na. May pupuntahan tayo. Sabi ko, Diyos ko, huwag mo naman sanang luubin ka ako na ito na naman, hadlangan na naman ako. Pero hindi ako magpapatinag, Panginoon, ako. Nakipagtipan na ako, hindi na ako patitinag kahit anong mangyari. Praise God! Kasi, sabi niya nung lumabas ako na maliligo na ako, alis ka ba? Sabi niya, alam mo naman na, sabi ko. Sige, sabi niya, total, hindi naman maghapon yon. Pagkatapos mong simba, umuwi ka, may pupuntahan tayo, mamasyal tayo. Amen. So, napakadakilang Panginoon. Kapag siya ang lagi natin inuuna, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo tatalikuran. Siya ang sandigan natin, siya ang kapitan natin. Maraming salamat po. Magandang araw sa ating lahat. Okay, salamat Brother Ray. Talagang hindi ka pinatinag Balikan nga natin yung una. Nagdagan ko lang. Sabi niya dito kasi sa una, nang pasimula, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kaya kung nakikinig kayo ng salita ng Diyos, andun po ang Diyos. Amen. Kung binabasa niyo yung salita ng Diyos, andun po ang Diyos. Kasi hindi pwedeng maghiwalay yung Diyos at saka yung sa kanyang salita. Hello? Amen. Hindi pwede. Kaya dapat talaga araw-araw tayong mag-aral sa salita ng Diyos. Kagaya kanina ay kagabi. Siyempre, nagbiyaya ako. Ang ginagawa ko, nagbabasa ako sa bus. Kasi ayaw ko naman na magbiyahe, wala naman akong ginagawa. Di magbasa na lang ako. Kaya, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen. Hindi pwedeng magbago yan. Kahit magunaw man ang mundo, magunaw ang lahat, pero hindi magbago yung salita ng Diyos. Kaya lang, kailangan natin i-apply talaga sa ating buhay.
Amen. para matupad ang mga plano ng Diyos. Hindi kagaya ng mga relihiyon ngayon na kung ano-ano, di naman nag-i-increase. Sunod. Sa pasimula Pala. pa lang ay kasama na siya ang Diyos. Kaya magkasama talaga yung salita at saka Diyos. Susunod, para dagdagan ko lang. Nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya at kung wala siya, walang anumang linikha ang nalikha. Kaya kung walang Diyos, wala ka. Amen. Hello? Kung wala ang Diyos, wala yung bahay natin. Kung wala ang Diyos, walang anuman sa atin. Lahat po na nakikita natin sa mundo, ginawa po ng Diyos. Kaya pagdating ng araw, pag natupad yung plano ng Diyos, kay Adan, na sinabi ng Diyos kay Adan, na sabihin mo sa ngayong mga anak na tuparin nila yung mga salita ko at ibabalik kayo sa hardin ng Eden. Yun po, ang bilin ni Adan sa kanyang mga anak, kailangan talaga na bumalik tayo sa original na design ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ganun ang plano ng Diyos, bumalik tayo sa original. Ganun ang plano ng Diyos. Kasi ang karamihan sa mga tao ngayon, ang alam nila, pag nananampalataya ka na sa Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, parang kasimple-simple lang, pero ang hirap pala. Kung tignan natin talaga, kasi ito pa lang, sabi niya kung walang Diyos, kung wala siya, walang nalikha kahit isa. Kaya ito ang isipin natin. Kaya pag araw ng Sunday, ang uunahin natin talaga Diyos. Amen. Pagpapalit. Kasi pag ipinalit natin yung araw ng Diyos, ang daming mawala. Sino nakasubok? Ang daming mawala. Mawala ang joy. Yung joy yung kagalakan. Pag hindi ka nagsamba, kung dati kang nagsisimba, pag nag-absent ka, parang walang kagalakan yung puso. Kasi pag nawala yun, parang walang silbi ang buhay. Alam niyo, nung nasa bundok pa lang ako, kasi, di ba, karaniwan sa mga tao, may tampuhan kung minsan, may nagtatampo. Nagtampo ako sa aking pastor. Hindi ako nagsimba. Kasi nagtampo ako eh. Nagsimba rin ako, pero sa ibang church. Pero yung pakiramdam ko talaga, parang walang sandi na nangyari sa akin. Walang silbi yung pagpunta ko sa ibang church. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang nagagalit ka. Lahat ng ginagawa ko noon, nagagalit ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero, naisip ko, nagtampo pala ako. Kaya doon, ang ginawa ko, nagkatay ako ng manok, tapos tinawag ko yung pastor, may kasama, pinakain ko. Tapos sinabi ko, Pastor, sorry, nagtampo ako sa'yo. Kaya kung nagtampo tayo, huwag na natin gagawin ngayon. Wala na yun. Kasi nasa tamang paglakad ngayon ang linalakaran natin. Sabi niya sa verse 4, nasa kanya ang buhay, at ang buhay na ito ang siyang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Kaya kung nasa atin ang salita ng Diyos, nasa atin ang
Diyos, magliliwanag po talaga. Hello? Amen. Kailangan magliwanag. Kasi ang salita ay Diyos. Kung nasa atin yung salita ng Diyos, at ang Diyos nasa atin kasi magkasama magliwanag. Hello? Amen. Kailangan yung liwanag kasi kahit anong mangyari, magliliwanag pa rin yan. Kahit masamang pakiramdam mo, magliliwanag pa rin yan. Gawin mo lang yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, sa atin. Kasi, yun nga, kung minsan, kung may konting pakiramdam lang kung minsan, nawawala na yung ilaw. Kaya dapat mag-ilaw po tayo talaga, magliwanag po tayo. Kasi alam niyo, pag bumaba talaga yung programa ng news sa buong mundo, sa Pilipinas, grabe ang mangyari. Ito yung hindi alam ang karamihan. Kaya salamat sa Diyos at alam natin talaga yung mangyayari pagdating ng araw. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpasalamat ka at alam mo, Salamat tayo at alam na. kasi sa totoo lang kung mangyari yon, kagaya nga yung sinasabi ko palagi noon, na yung isang bunker pa lang, pag pinagamit na ng Diyos yun, kahit 30 taon na hindi magtrabaho ang Pilipino, kaya niyang buhay. Ganun po katindi. Pero bawal ang tamad na anak ng Diyos. Amen. Hello. Sabihin mo sa iyong katabi, bawal ang tamad. Dapat masipag tayo. Oo. Dapat talaga. Maglingkod. At masipag Last tayo verse, kasi mas marami ata yung sinasabi ko kaysa yung nag-preach. Sabi niya doon, ang ilaw na ito ay nagliliwanag sa kadiliman. Putulin muna natin doon. Ang liwanag na ito ay nag-iilaw sa kadiliman. Sa totoo lang po. Ang mundo natin ngayon, balot ng kadiliman. Amen. Kaya sabi ko nga palagi, noon, nung nabasa ko na buong mundo, kukunti lang yung maliligtas talaga. Kasi kung isipin natin, kukunti lang talaga yung nakasunod sa Diyos. Kaya si Pastor Ramon, nung nabasa na yung area na yun, sabi niya, totoo pala yung sinasabi ni Pastor Carlos. Kaya kailangan natin talaga na itanim sa ating puso yung salita ng Diyos. Para hindi tayo humuwalay sa Diyos at doon, pagdating ng araw, magkakasama po tayo sa inihanda ng Diyos na magandang buhay. Kasi ang Diyos hindi naman naghanda ng pangit na buhay. Naging pangit lang ang buhay ng tao nung nagkasala. Dati talaga, nagliliwanag ang tao. Pero pagdating ng araw, kasi pag bumalik yun, magliwanag po tayo. Amen. Kasi si Adan noon, nagliliwanag. Magliwanag din tayo pagdating ng araw. Ang kanyang katuloy, sabi niya, at kailan may hindi madadaig ng kadiliman. Ito yung sinasabi ni Brother. Ang balot na kadiliman na mundo natin ngayon, dapat hindi tayo pwedeng madaig. Hindi pwede tayo yung maitangay. Tayo yung sumama sa agos. Dapat yung agos. Kung kailangan talaga nabanggain mo yung agos ngayon. Pero hindi lahat ng panahon ay babanggain mo kagaya ko. Pero pagdating ng araw, babanggain ko yung agos talaga. Kasi ayaw ko man naman na matangay pa
na iba. Kaya, itong kadiliman na ito, sa totoo lang, ito yung nanlilin lang sa atin ngayon, sa panahon natin na mga Kristiyano. Kung minsan, ang alam natin tama. Pero sa totoo lang, marami tayong alam na tama, pero mali sa Diyos. Amen. Kaya, dapat talaga, lahat po tayo, palagi mong sinasabi, hindi tayo perfecto. Marami tayong kahinaan, bawat isa sa atin. Sino ba sa inyo ang magsasabi na siya ay perfecto? Meron ba? Di ba wala? Walang perfecto sa atin. Kaya lang, kung nasa atin yung ilaw ng Diyos, magliliwanag po tayo saan man tayo naroon. Amen. Kahit saan man tayo pumunta, dapat magliwanag po talaga tayo. Kaya, kagabi nga nung paalis yung bus talaga na sinakyan ko, talagang nanalangin ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, andito ako na anak mo sa bus na to. Ingatan mo para makarating ako na walang anuman na nangyari. Kaya salamat sa Diyos. Pinaka-special pa na bus yung sinakyan ko, pero nagtataka ako nung nasa highway pa kami, yung tawag na sa maluwang na sa, oh, linalampasan yung mga 5-star, linalampasan yung mga sabi ko nga, ito yung pinakamabilis, kaya sumakay ako eh. Linalampasan naman yung mga bus na kung lang. Kaya lang, maganda naman po yung hindi gaano na mabilis. Ingatan kayo. Basta importante makarating. Hindi naman ako na-late kasi makarating ako sa cordon kanina magpa 5:30. Tapos may nakaabang naman na van doon, kaya lang ayaw umalis kung hindi puno. Hindi umalis yung van kung hindi puno. Kaya salamat sa Diyos, maraming nagsilatingan na pasaheros, kaya hindi naman kami nagtagal sa cordon. Sabi yung tricycle, arkilan mo na to, 200. Hintayin mo na lang na may pila. 200, ang lapit-lapit lang. Kung pwede ko lang lakarin, nilakarin ko na lang sa cordon. Kaya, dapat talaga, balikan ko lang. Kung kaya ni Brother Ray, kaya din namin. Amen. Tignan niyo si Brother Ray. Mismo na ngayon ang pamilya niya ang nagbigay ng diwayawayan yung Tagalog na kalayaan para maglingkod sa Diyos. Amen. Kaya kung tignan natin talaga, sa totoo lang, kaya kung ipaglaban natin talaga yung totoo, ang Diyos ang gagawa ng paraan para lumaya po tayo. Amen. Kaya salamat sa Diyos kasi kung wala talaga ang Diyos, wala po tayo. Lahat na nasa atin galing po sa Diyos. At wala kang pag-aari kahit isa. Kung may pinagkatiwala ng Diyos sa'yo, katiwala ka lang doon. Kaya kung may sasakyan ka, katiwala ka lang doon. Amen. Kaya kung may motor po tayo, katiwala lang po tayo. Kasi lahat po galing sa Diyos. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki. Magkaroon man tayo ng magandang buhay pagdating ng araw kasi paparating na eh. Alam ko na paparating na, hindi na magtagal. Wala sanang magmalaki na anak ng Diyos. Amen. Kaya salamat sa mensahe sa umagang ito na kailangan po tayo talagang magliwanag kasi sa totoo lang, maraming Christian sa ngayon nabalot sila sa kadiliman. Ang alam nila ay
ay nakalaya na sila, pero karamihan po ay hindi po talaga nakalaya. Kasi kung mababasa natin talaga sa mga na binabasa natin, talaga kukunti lang talaga yung makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat tayo, sumunod tayo sa Diyos, anuman ang mangyari, mahirap man ang sitwasyon, sabihin natin, Ama, susunod po ako sa iyo. Alam niyo, yun ang prinsipyo ko mula nung tinanggap ko ang Diyos sa aking buhay, talaga. Kaya salamat sa Diyos na tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod, anuman ang mangyari, anuman ang dinadaanan natin na buhay, kung minsan mahirap, pero sa likod ng mga hirap na yan, pagdating ng araw, kalayaan at pagpapala ang susunod po. Kasi pag dumadaan tayo na sa hirap ng buhay, sa mga pagsubok ng buhay, kagaya yung ulap. Diba pag minsan sobrang ulap sa yung papawid sa taas. Madilim na madilim kung minsan ang panahon. Pero pagkatapos ng ulan, ano ba ang susunod? Diba? Sobrang liwanag sa taas. Isipin na lang natin na ganun ang buhay, na pag bumagsak na yung ulan, pagkatapos na po ay liwanag na. Kaya, pag malampasan natin yung mga pagsubok, ano ang susunod? Tanungin mo nga sa iyong katabi kung ano ang susunod. Pagpapala daw. Kaya magpatuloy lang po tayo, kapamilya, para makita natin pagdating ng araw, yung inihanda talaga ng Diyos bawat isa sa atin. Kasi, sabi ko nga, ulitin ko, ang Diyos po ay hindi niya inihanda yung impyerno para sa iyo. Hello? Hindi inihanda ng Diyos yung impyerno para sa tao. Para lang sa demonyo. Amen. Pero maraming linilang ang demonyo para may kasama doon sa impyerno. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang magpalinlang sa demonyo. Gamitin mo yung ibinigay ng Diyos para sa Diyos. Hindi mo gamitin para sa demonyo. Kung ginamit mo yung mga talento mo, mga ibinigay ng Diyos sa demonyo, ay natutuwa ang demonyo. Dapat ang Diyos na ngayon ang matuwa sa atin. 2026, dapat ang Diyos na ngayon ang matuwa sa atin. Amen. Kaya, alam niyo kung bakit ko hinabol ito? Kasi first Sunday. First Sunday ng 2026, ayaw ko na wala ako. Kasi bigyan kayo ng challenge na sa 2026, dapat talaga magbago na tayo. Yung mga ibinigay ng Diyos, paggamit natin sa Diyos. Gamitin natin sa Diyos. Tignan natin. Sa 2026 na to, may gagawin ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Kung gusto natin ang pagpapala, sumunod lang po tayo sa Diyos. Kung gusto natin ang sumpa, sumuway tayo. Yun lang naman yun. Dalawa lang naman yan. Kaya, sundin natin yung liwanag na binigay ng Diyos bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa mga young people ngayon. Kaya, kahapon, sobra. Kasi yung mga karamihan sa mga young people ngayon, ang ginagawa nila kahit sa loob ng church, nag-email. Yung laro. Oo. Oh. ML, oh. Kaya, nalulungkot ako. Tapos, may nakahikaw pa sa kanyang ilay. Ano ba yun? Kaya, sorry po. Grabe. Sa ngayon. Kaya, dapat talaga, ang mga anak ng Diyos,
sumunod po talaga. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sa 2026, sumunod na po tayo. 26, sumunod na tayo. Amen. Alam niyo kung sumunod po tayo, sa totoo lang, masaya ako talaga. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit ko pag binabanggit ko ito, ang saya yung pakiramdam ko eh. Kasi ayaw ng Diyos na manatili tayo na mahirap. Ayaw ng Diyos na manatili po tayo sa ating kalagayan. Amen. Pagdating ng araw, kaya basahin niyo mula sa Ezekiel hanggang sa Matthew. Subukan niyo na pag-aralan yung mga napag-aralan ko. Grabe yung gagawin ng Diyos sa susunod na mga araw. Grabe talaga. Dati hindi ko nakikita yun. Parang wala lang. Pag binabasa ko, parang wala lang. Pero sa ngayon po, pag binabasa ko yun, parang nakikita ko na yung mangyari. Na ang ganda pagdating ng ganito. Kaya sabi ko nga, gusto kong pagdating ng araw kasi pag matupad yung mga gusto ng Diyos, gusto kong kalaro yung mga leon. Amen. Diba? Kasi, lahat po yan, nagsasalita. Lahat na ginawa ng Diyos noon ay nagsasalita yung mga animal. Pero nung nagkasala ang tao, naging pipi yung mga iba. Pero nung panahon ni Adan, nagsasalita pa lang yung mga iba kasi sabi niya, kayo kasi. Kung hindi kayo, nagkasala. Sinisisi yung mga animal, si Eva, saka si Adan noon. Kaya, pagdating ng araw, kausapin natin yung mga animal na mga yan. Utusan natin, kagaya ni Noah, di ba? Inutusan niya yung kalapati. Una, yung uwak. Anong Tagalog yung uwak ba? Wag po. Di ba? Yan ang inutusan. Tingnan mo nga kung Pero hindi po pero hindi bumalik eh. Yung kalapati nung inutusan, walang madalapuan, kaya bumalik. Pangalawang pinalabas, ay may tangay-tangay siya na dahon na ngayon nung bumalik siya. Kaya alam niya Noah na wala na yung baha. Kaya salamat sa Diyos. Pagdating ng araw, alam niyo talaga sa totoo lang, masaya ako nakasama kayo sa pag-aari ng Diyos. Amen. Kasi ito talaga yung programa ng Diyos. Mag-aari po talaga dito sa lupa pagdating ng araw. Kaya huwag nyo kaming hiwalayan. Huwag nyo kaming iiwan. Ano man ang mangyari para magkakasama po tayo. Amen. Kasi sa totoo lang po, ang ganda po talaga. Pero hindi na iintindihan yung mga nasa relihiyon. Kasi ang alam nila, rapture na, katapusan ng mundo, pero sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa. Hindi pa. Salamat sa Diyos. Yan lang po ang ilalagdag ko sa 2026. Gusto ko talaga na maranasan natin yung pagpapala ng Diyos. Kaya, tumayo po tayo. Pero sorry po, mag-Ilocano na ako na nagkaralan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yun kakabsat. 2026, ikararag tayo. Nga na ito yung titawan. Nga garamid ni Apo Diyos, tinakaskas tao, itibiyag tayo amin. Dagiti pamilya tayo. Dagiti biyag tayo. Kaya ni Apo Diyos nga sukatan, tibiyag tayo kakabsat. Ang tulog tayo laan. Mamatyak namin nga 2026 talaga. Adan aramidan ni Apo Diyos tibiyag mo kung tibiyag ko. Tibiyag tayo amin kakabsat. So kararag tayo. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Wen amami nga nasantuan. Amati kami nga pagpakumbaba o Diyos. Pinili na kami, Ama,
Isu nga dawaton mi nga agtignay ka itibiyag mi ipakitang ama dahil ti nga silaw. Itibiyag mi ama. Nga umayon ti panawan ama iti 2026. Nga orasan kaminton nga agsasao makikita dantan aramidom ama itibiyag mi. Isu nga amin kami ama. Isaad mo ti Espiritu ti tunggal may sa kada kami. Dahil ti Espiritu nga tulungkin ka, Espiritu nga sumurot kin ka, Espiritu nga managdaydayaw kin ka kas kini Salmista David. Nga nyaman nga sitwasyon. Ama awan sa baling ay dayaw minusan nga sika. Awan sa baling ay tagtag ay minusan nga sika. Sukararag ko ama kas pinili na kami nga nanak. Nga manipod dahil ting aldaw ama titaw umuna nga Sunday. Ama iti 2026. Ada aramidom anakaskas daaw iti biyag ti tunggal may sa kada kami. Kasaan lang ang kada kami ama. Ngam amin nga anak mo nga nagmatalag nga agsabi. Kaya't mi nga ipabuyang kadakwada amin. No si asino ka nga Diyos nga nangpili kada kami ama. Aramidom mo di pagayat kami iti 2026. Gaputa nakita mi ama. Dagiti program mo. Ket kayat mi nga da kami mismo makita mi iti biyag min da kita saanen nga agbayag ama nga nailangitan iso nga amin kami ikararag ko idiklarak nga itinagan ni Apo Jesus amin kami nga da dito iti pamilya dagiti nga kakabsat ama dawatet nga bendisyonan amin nga awan ti dumdumam ama nga nailangitan amin kami ama ti pamilya na divine nga gasawa. Pamilya ni Kuya Rumi. Pamilya ama ni ate nga Gloria. Pamilya ni Brother Ray. Kanti pamilya ni ama. Dayti ama ngal daw. Irugim ka di ama nga iparanas ka na kami na biyag. Kadi ama nga makayayukin ka. Biyag nga talagang agtulog kami kinka kan biyag ama. Nga mabuya min dagiti blessing nga aramidon iti biyag ni. Iso ngay deklarami nga manipo di tang Sunday. Umay dagiti blessing ang lokatan ama, dagiti paggapuan ti bendisyon, kat makitan tan ama, saan nga agbayag, manipod itangal daw, dagiti blessing nga sumangpot ti biyag ti tunggal may sa kada kami, kat dagiti nga blessing ama, pakaidayawam ka di ama, nga saan mong nga pakaibabainan ka di ama nga nailangitan. So, giyaman kami, bendisyonan ti tunggal may sa awan ti dumdumam, manipod ti kataangan, naging gana ti kaubingan, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Yan, kata tayo. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo'y pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Kailan may hindi mag-iisa. Atagil ka na testimony ng habsat, may testimony. Isusurong ti makatawan. May testimony. Dabis ng daw. Naimbag bigat tayo ang kakasat agyaman at launay kini Apo Diyos ta itatanga barong ato naman pa'y bilang awan ti naihanda damot basit ng agyaman at launay kini kinaimbag ni Apo tayo di 2025 hanay palubos ni Apo Diyos nga
awan iti nga adda iti napasamat iti biag mino di kasi lang nga islide lang nga problema kasi agyaman na kiti kinambag na Apo Diyos ta inted na ti inted ko iti panagtala ko kanya na pinagserserbi kanya na kit madanon ko ti 2026 nga na salon at kami nga nagnanayon kaya agyaman na klaw na iti kinambag na Apo. Amen. Balik. Kontrahin tayo electric Yung pan. nakikiapo niya sa kinaimbag na, hindi makataon ni naiwanan na tayo, tunggal may sa kanya tayo. Malira, may express mo ti kayo. Agyaman kita kinaimbag ni Apo Diyos. Agyaman kami mo, dagiti nag-stay. Hindi pa mati na, oray pero dagiti na padasan tayo trials, dagiti manaw. Kanya, naliglig tayo. Sinasalawas na tao-tawag. Agyaman nagkaragin hindi natitinan. Dagiti pang mati na. So, agyaman ang iti palang isagot ni Apo Diyos iti kasapulan ni Pastor nga makapanigay Batangas. Tapos na napaka-imposible nga makapanigay kasi ano yung 31 kat awang pa talaga konta na. One nga mapanan, yung di last minute, nadadagi din nagsali di Gcash. Isa nga ni Apo Diyos na talaga nung pagkaitan na iti may isang abanan. Awan iti narigan. Isasapay na ko kararag itong galmay sa kanya tayo iti tatanga 2026. Makasano tayo nga nagtumog kini Apo Diyos na palpalabas, mas kumatata kang absat. Amen. Ayan naman iti saksakit. Adi iti may isang kinabakman tayo. Ano nagsasakit.